7:38 na po na umaga. Good morning, Monica. Good morning, June. Patang pagka Friday doon, nakakatamad na eh. Dahil pagod na daw yung mga tao dahil sa lunes pa lang dahil doon binibigay ng todo yung effort sa trabaho. Ako may mga kilala naman pag Friday ganado. Dahil patapos na yung trabaho. Weekend na, gigimik na. Oy, pero happy PBB muna. Thank you. Happy PBB sa mga members, Church of God International. Yes. Tatlong araw po yan ha. Kaya alam na natin ang anong ating mga gagawin. Happy PBB po. Okay. Magandang umaga po ngayon po yung araw ng Biyernes, 29 ng Hulyo 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jus Riao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na mga umahataw na balita ngayong umaga. Pangulong Duterte nagbabala na babawiin ang dineklarang ceasefire kung hindi maipapaliwanag ng NPA ang ambush noong Miyerkules sa Davao del Norte. Government hotlines 911 at 8888 magagamit na simula sa Lunes. Agarang pagbibigay ng aksyon sa lahat ng mga tawag, tiniyak ng pamahalaan. Ruta ng mga pampublikong sasakyan aayusin ng Department of Transportation upang mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Manhunt operations laban sa Army Reservists sa pumatay sa isang siklista sa Maynila, inilunsad na ng Philippine National Police o PNP. Ika-65 edisyon ng Miss Universe pageant gaganapin sa bansa ayon sa Department of Tourism. At Brazilian Defense Ministry, tiniyak na walang banta ng terorismo sa Rio Olympics. Tiniyak ng Civil Service Commission na agad na mabibigyan ng aksyon ang lahat ng report na kanilang matatanggap sa Emergency 911 at Hotline 8888. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Simula sa August 1, inaprubahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang Emergency 911 at Hotline 8888 bilang mga opisyal na hotline ng pamahalaan na maaaring gamitin ng publiko. Ang mga nabanggit na hotline ay kabilang sa mga programa na nais ipatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte upang lalo pang mapag-ibayo ng pamahalaan ang serbisyong kanilang ibinibigay sa publiko. Ang anumang emergency cases at rescue management ay maaaring itawag sa 911 na pangangasiwaan ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Habang ang 888 naman natatanggap ng mga sumbong o reklamo hinggil sa mga tiwaling public official at hindi maayos na serbisyo sa alinmang ahensya ng pamahalaan ay hahawakan ng Presidential Action Center at Civil Service Commission. Kung halimbawa hiningian sila ng requirements na hindi naman kailangan o kaya na-delay yung transaction nila for reasons na hindi naman justifiable o kaya nakakita sila ng any act amounting to graft and corruption or any irregularity, pwede silang tumawag dito sa hotline. Tiniyak naman ng mga ahensyang nakasasakop dito ang agarang pagbibigay ng aksyon sa lahat ng mga tawag na kanilang matatanggap. Kahit po anong oras kayo tumawag, 24/7, may sasagot po sa inyo. Itawag niyo po rito para ma-aksyonan po natin. Samantala, pinaalalahanan naman ng NTC ang publiko na gamitin sa tama at iwasan ng panloloko o prank calls sa mga hotline ng gobyerno. Kung marami yung prank calls kasi, the legitimate calls kasi, will be affected, and this 911 and 8888 are specially designed for situations that needs immediate attention, that's emergency, and to improve delivery of government services. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng NTC ang posibilidad ng pagpapataw ng mahigpit na parusa sa sino mang individual na ginagamit sa panloloko ang mga itinalagang hotline service ng pamahalaan. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimula ng ayusin ng Department of Transportation o DOTR ang ruta ng lahat ng mga pampublikong sasakyan upang makatulong sa pagpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Mirasola Bogadil. Maglalabas ng kautusan ng Department of Transportation upang ayusin ang ruta ng lahat ng mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. May mga lugar na sobra ang bilang ng mga pampublikong sasakyan habang mayroon naman na kakaunti. Isa sa hindi tama ang distribution ng ruta ay ang EDSA.
Natukoy din ng DOTR na isa sa pinagmumula ng traffic ay ang choke point sa Cubao area. Alam mo ba na 14 terminals ang meron tayo dyan? Ermin Garcia to Pituazon. Sa base sa survey na ginawa ng ating mga staff, planning staff, on the average, every 2 minutes may lumalabas at may pumapasok na mga bus dyan sa mga terminals sa dyan. So at ito ay nakakadagdag sa traffic. Tinitingnan rin ng DOTR ang mga lugar na maraming mga kolorum na sasakyan at tatanggalin ang mga ito at papalitan ng mga bus. Dadagdagan din ng DOTR ang mga P2P bus maging ang mga ruta nito upang mas maraming tao ang maserbisyuhan. Sa susunod na buwan, magkakaroon na ng rutang Alabang-Makati, bunsod ng kahilingan ng mga commuter. Nakiusap rin ng DOTR sa mga motorista na panatilihin ang disiplina sa daan upang hindi makasagabal sa daloy ng trapiko. Kailangan din yung ating mga motorista maging maayos yung kanilang pagdadrive. Medyo hindi kagandahan yung driving behavior ng ilan nating motorist. So sana naman ay maging disiplina tayo sa daan. 2 buwan na lamang ang natitira sa unang 100 araw na proyekto ng DOTR upang mapaluwag ang traffic sa Metro Manila. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Ikinonsulta ng kasalukuyang administrasyon sa 4 na dating Pangulo ng Bansa ang mga gagawing hakbang ng pamahalaan kaugnay ng usapin sa seguridad, charter change, usapang pangkapayapaan at iba pa sa isinagawang National Security Council meeting noong Martes. Narito ang hatong na balita ni Nel Maribuhok. Nag-convene sa kauna-unahang pagkakataon ng National Security Council sa ilalim ng Duterte administration upang pag-usapan ng mga issue sa pangkalahatang seguridad at foreign policy ng bansa. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, Senate President, Speaker of the House at ilang miyembro ng 2 kapulungan ng Kongreso, kumpleto ring dumalo ang 4 na dating Pangulo ng bansa na sina Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Benigno Simeon Aquino III at kinonsulta ng Administrasyong Duterte kaugnay ng iba't ibang issue. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, napag-usapan sa NSC meeting ang tungkol sa Peace Roadmap at kung papaano malulutas ang mga usapin sa CPP, NDF, NPA at Cordillera People's Liberation Army. Tinalakay din sa pulong ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Maging ang pag-amyenda sa konstitusyon at usapin sa federalism, gayon din ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay tinalakay dito. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, nakabilang sa dumalo sa NSC meeting na tumagal ng halos 5 oras, naging produktibo ang pagpupulong lalo na ang ginawang pagbabahagi ng mga dating Pangulo ng bansa sa kanilang kaalaman sa mga usapin. Yung 4 na former presidents with their experience and with their past inputs that they have accepted or obtained, so they have wisdom. Very productive. Tumanggi nang idetalye pa ng mga dumalo sa NSC meeting ang ilan pang napag-usapan at mga napagkasunduan sa pagpupulong. Pangunahing mandato ng NSC na payuhan at tulungan ng Pangulo sa integration ng domestic, foreign at military policies kaugnay sa national security. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hindi naman pinayagan ng Commission on Elections o COMELEC na makapagparehistro ang ilang individual sa Maynila dahil sa kaduda-dudang mga dokumento. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Ilang araw bago ang deadline ng voters registration, dagsa na ang mga nagtungo sa COMELEC office sa Maynila upang magparehistro. Hanggang 600 lang ang kayang i-accommodate ng mga district office sa isang araw, kaya ang iba maagang pumila upang masigurong sila ay maaasikaso. Inirereklamo naman ng ilan ang singitan sa pila. Yung mga tao na nakapila rito, nagpapakahirap para magparehistro. Ang nangyayari, since na yung ibang mga magpaparehistro, hindi dumadaan dito. Wala silang numbers, dire-diretso silang nakakapasok kasi may contact sila sa taas.
Subalit ayon sa isa sa mga election officer ng Maynila, hindi nila pinapayagan ang ganitong sistema. Yung mga barangay officials na sila pa kung minsan ang pumipila, kaya pinapaalis din namin. Minsan naman, isisingit nila yung mga tao nila. May ilan namang nagpaparehistro ang hindi tinanggap ng COMELEC dahil nakatira sila sa ibang lugar. Walang transfer of registration na tinatanggap sa ngayon ang poll body, kundi reactivation lamang at yung mga bagong magpaparehistro. May mga pinauwi din ang ilang election officer dahil kaduda-duda ang ipinakitang identification cards. Yung mga pinapresent nilang identification, yung mga IDs, no? Especially itong TIN number, may card na sila, no? Pag hiningi namin yung application form, nung nag-apply sila, lalabas na yung TIN card at saka yung application form, 1 day lang kaya nakukuha talaga yung ID card na yun. Doon ako nagtataka eh. Paalala ng COMELEC, hanggang sa Sabado na lang ang pagpaparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, hihilingin ng Government Service Insurance System o GSIS ang kooperasyon ng publiko upang maipatupad ang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pabilisin ang proseso at serbisyo sa mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Muling binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaraang State of the Nation Address ang kanyang pagnanais na mapabilis ang serbisyo sa mga ahensya ng pamahalaan. Nais ng Pangulo na bawasan ang requirements at mailabas ang mga kailangang dokumento sa loob lamang ng 3 araw. Handa naman ang Government Insurance Service System na sundin ang direktiba ng Pangulo, ngunit hinihiling din nila ang kooperasyon ng publiko upang maipatupad ito. We need your cooperation so we will all be compliant to the mandate of the President of the Philippines to deliver services within 72 hours. Hiling din nila sa mga aplikante o ahensya na i-report ang pangalan ng mga empleyado at petsa ng pagriretiro 1 o 2 buwan bago ang effectivity nito upang ma-reconcile ang records at huwag maantala ang paglalabas ng benepisyo. Tiniyak rin ng GSIS Cebu na susunod sila sa Executive Order on Freedom of Information at maaari namang i-access ang kanilang records sa GSIS Mo o Electronic GSIS Member Online. Are already accessible, email lang, text lang, we can give information. So, hindi kami masyadong affected na because it's already happening. Maaari namang mag-email sa gsis@gsis.gov.ph o tumawag sa kanilang hotline na 028474747 para sa iba pang mga katanungan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. 3 ang patay habang 1 ang kritikal sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Caloocan City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla, live. Magandang umaga, Maki. Good morning, Monica. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Dalawang lalaki ang patay habang isa ang nasa kritikal na kondisyon matapos pagbabarili ng riding in tandem sa MH Del Pilar Street, Barangay 120 dito sa Caloocan City, pasado alas 11 kagabi. In tandem na pawang mga nakabonet. Laking gulat umano nila nang biglang pagbabarili ng mga suspect ang mga biktima, kaya naman sa takot ay nagtago sila. Pag-alis ng mga suspect ay agad umano nilang nilapitan ng mga biktima na sina alias Tangkad at hindi pa kilalang lalaki. Naisugod naman sa ospital ang duguang si alias Edgar matapos itong humingi ng saklolo sa mga tanod. Sa mga tanod, kinumpirma din ng barangay na kilalang bugaw si alias Edgar sa lugar. Dead on the spot naman matapos pagbabaril ng riding in tandem. Sa alas 11 kagabi, kinalala ang biktima na si Erwin Kabugbot, 37 taong gulang. Ayon sa residenteng nakakita, 3 riding in tandem sa kayang 6 na tao ang mga nakasuot ng bonnet ang dumating sa lugar. Pumasok anya sa loob ng iskinita ang 2 lalaki at saka nakarinig ng 5 putok ng baril. Pag-alis ng mga suspect ay dito tumambad ang duguhan at nakahandusay na biktima.
Ayon sa kapitan ng barangay na si Maricel Enrile, bago lang ang biktima sa lugar, subalit napag-alaman na nahuli na ito dati ng pulis sa Malabon dahil sa kaugnayan ito sa ipinagbabawal. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Maki Libradilla, live na nag-uulat mula sa Caloocan City. Isang bangkay ng lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution ang natagpuan sa Kalayaan Avenue sa Makati kaninang madaling araw. May hataw na balita si Benedict Galazan, live. Good morning, Benedict. Yes, good morning, June. Sa ngayon ay naghahanap pa ng posibleng witness ang Makati Police kaugnay nga sa nakitang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution. Nakabalot ng garbage bag at packaging tape ang bangkay ng isang lalaki nang matagpuan sa Kalayaan Avenue, Barangay East Rembo, Makati City, mag-aalauna kaninang madaling araw. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa sila ng Oplan Sita di kalayuan sa lugar ng isang rider ang nagsabing may nakita siyang bangkay sa lugar. Ayon kay SPO2 Gerardo Dacoco, ang night shift supervisor ng PCP-8 ng Makati Police, na kumpirma ng naturang rider na tao ang laman ng naturang garbage bag matapos niyang makita ang kamay na nakalabas. Maliban sa suot na damit, wala nang nakuhang pagkakinlanlan sa biktima. Wala ring report na may nawawalang tao sa kanilang area of responsibility, kaya posible umanong doon lang itinapon ang bangkay ng biktima. Diyon sa ngayon ay patuloy na rin ang investigasyon ng Makati Police sa pagkakilanlan ng biktima at kung sino ang responsable sa pagtatapon sa bangkay ng hinihinalang biktima ng summary execution. Yan muna natin balita, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Benedict Galazan, nag-uulat mula sa Makati City. Iniimbestigahan na ng Florida Health Department ang 2 pang kaso ng Zika virus infection sa Miami-Dade at Broward County. Ang mga ito ang karagdagang kaso ng local Zika transmission sa South Florida na non-travel related o hindi nagmula sa ibang bansa. Ayon kay Tom Skinner ng Center for Disease Control, magsasagawa ng survey ang isang grupo ng epidemiologist upang malaman kung mayroong breeding ground ng Zika virus mosquito sa mga tahanang malapit sa mga nagpositibo sa virus. Kung sakali, mangangahulugan nito na mayroong ang local mosquito transmission at posibleng lumaganap pa ang Zika virus infection sa estado. Nagbabala ang Hawaii government sa mga turista na mag-ingat at huwag lumapit sa paligid ng Kilauea Volcano. Ito ay matapos na magbuga ng lava ang bulkan pagkalipas ng halos 2 buwang pag-aalburuto. Ito ang unang pagkakataon simula noong 2013 na nagbuga ng lava ang bulkan. Ngunit sa kabila ng babala, makikita pa rin ng ilang mga turista na lumalapit sa lava upang panoorin ito at kunan pa ng larawan. Sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At narito na po ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte nagbabala na babawiin ang dineklarang ceasefire kung hindi may papaliwanag ng NPA ang ambush noong Miyerkules sa Davao del Norte. Manhunt operations laban sa Army Reservists na pumatay sa isang siklista sa Maynila, inilunsad na ng Philippine National Police o PNP. Pag-extend ng passport validity sa 10 taon, pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs. Posibleng modification sa kabuuan ng passport, tinitingnan na rin. 65th Miss Universe sa Pilipinas gaganapin ayon sa Tourism Department. At Brazilian Defense Ministry tiniyak na walang banta ng terorismo sa Rio Olympics. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa CPP, NPA, NDF na babawiin ang dineklarang ceasefire kung hindi magpapaliwanag sa nangyaring ambush ng NPA sa Davao del Norte. Narito ang hatol na balita ni Rosary Cos. Sabi ko, kausap ko yung congressman, sabi ko, ano ba to? Are we into this truce or are we not? Sinabi ko sa kanila, give me an answer by tonight because pag tomorrow wala, tatanggalin kong
balik tayo sa away. Ito ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa grupo ng mga makakaliwa matapos mabalitaan ang nangyaring ambush ng mga umano'y miyembro ng New People's Army sa mga tauhan ng militar sa Kapalong, Davao del Norte noong Miyerkules. Dahil sa insidente, isa ang nasawi at 4 ang sugatan. Naganap ito 2 araw matapos ideklara ni Pangulong Duterte ang unilateral ceasefire o pagtigil ng pagtugis ng mga government security force sa mga rebelde. Subalit dahil sa ambush incident, pinagpapaliwanag niya ang CPP hinggil sa pangyayari at nagbigay ng babala sa makakaliwang grupo. If you do not honor and you kill a single soldier or a capco, who is also a soldier of the Republic, sabi ko, kalimutan na natin to. Fight na lang. Sabi ko, I am demanding an explanation from the Communist Party of the Philippines. Hinikayat din ito ang makakaliwang grupo na papanagutin ang nagkasala nilang mga miyembro. Una nang nagpahayag ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ng suporta at commitment sa Pangulo na sumunod sa pakikipagpayapaan ng pamahalaan. Subalit hindi maaaring baklasin sa kanilang mga pwesto ang mga tauhan ng militar at pulisya bilang pagbabantay sa mga komunidad at kanayunan. Sa August 20 hanggang 27 ang nakatakdang pagsisimula ng formal peace talks sa pagitan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, and DFP. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Natagpuan na ang sasakyan ng sospek sa pagpatay sa isang siklista sa Maynila noong Lunes. Isinailalim ito sa forensic investigation ng PNP at ito-turn over sa Manila Police District bilang ebidensya sa kaso. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Natagpuan na ang sasakyan ng road rage suspect na si Army Reservist Private Bon Tanto sa Nueva Vizcaya. Si Tanto ang main suspect sa pagbaril na nagresulta ng pagkamatay ng siklistang si Mark Vincent Heralde sa Quiapo, Manila noong Lunes ng gabi dahil sa away trapiko. Natunto ng Highway Patrol Group Task Force Limbas ang pulang Hyundai Aeon na may conduction sticker na MO3745 sa bahay ng bayaw nito na si ex-Marine Jonathan Liano sa Purok 3, Kirang, Aritaw, Nueva Vizcaya. Mula sa Nueva Vizcaya, dinala ito sa Camp Crame at isinailalim sa forensic investigation ng Scene of the Crime Operatives o SOCO. Maliban sa kapirasong UP sa kanang bahagi ng fender sa ibabaw ng unahang gulong nito, wala nang napansing gasgas o anumang sira sa sasakyan. Matapos ang pagsusuri ng SOCO, itinurn over ito ng HPG sa Manila Police District. Ayon kay HPG Director Police Senior Superintendent Antonio Garjola, matapos iwan ang sasakyan ay sumakay umano ng Florida bus ang suspect patungong Maynila noong Miyerkules ng alas 11 ng umaga. Hindi naman matiyak ng opisyal kung dumiretso itong Maynila o bumaba sa ibang lugar. Kaya ininformahan din namin yung other regions, yung Region 3, Region 1, nagpadala kayong picture so that pag na-site yung tao, ating maaresto. Bunsod nito, naglunsad na ng manhunt operation ang buong Philippine National Police laban sa sospek at handa namang makipagtulungan sa mga otoridad ang bayaw nito. Ayon kay Senior Superintendent Coronel, mayroon na silang sinusundang lead para maaresto, buhay man o patay si Tanto. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs ang pag-extend ng Philippine passport mula sa 5 taon sa 10 taon. Alinsunod po yan sa panukala ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tinitingnan na rin ang kagawaran ng posibleng modification sa kabuuan ng passport upang mayakma sa mas mahabang panahon ng paggamit nito. Narito ang ato na balita ni Aiko Miguel. Isa sa mga panukala ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maipatupad sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay ang pagpapalawig ng validity ng Philippine passport. Sang-ayon naman ang Department of Foreign Affairs dito at sa katunayan ay nais nilang maipatupad ito sa lalong madaling panahon. Well, of course, ang ating Pangulo, siya yung Chief Executive natin, no? And kabilang ang DFA sa executive branch ng government. Kaya itong nabanggit na, no, ni Pangulong Duterte publicly, no, na of course this is something that we have to execute, no, to implement. Bukod
Bukod sa pag-amyenda sa passport law, may mga dapat din anyang ikonsidera dito gaya ng modification sa kabuuan ng passport na aakma sa mas mahabang panahon na paggamit nito. Like, magkano na yung passport fee? Kasi kung hindi 5 years, gagawin 10 years, so dadalang yung beses ng pag-renew, no? So, and kailangan din pag-aralan kung. Positibo naman ang naging pananaw dito ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Mas maganda kasi na 10 years na yung validity kasi iwas hassle na, saka mas mapadali yung hindi ka na paulit-ulit na magre-renew. Tulad namin, nagtatrabaho po kami sa company. Kung every 5 years magre-renew kami, tapos babalik po kami rito, parang kung may pasok po kami, sayang naman po yung absent namin. Inaasahang mababawasan ang mahabang pila ng passport applicant sakaling maipatupad ang extension ng passport validity mula 5 sa 10 taon sa ilalim ng Duterte administration. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, DFA, Pasay City. Kinumpirma ng Department of Tourism na sa Pilipinas na idaraos ang ika-65 Miss Universe pageant. Ayon kay Tourism Secretary Wanda Teo, gaganapin ang 2016 pageant sa January 30, 2017. Tinatayang nasa $11 million o mahigit 500 milyong piso ang pondo para sa naturang event, ngunit hindi ang gobyerno ang gagastos dito kundi ang private sector. Ito na ang pangatlong beses na gaganapin ang prestihiyosong beauty pageant sa bansa. Ang pinakahuli ay noong 1994 kung saan nakuha ni Sushmita Sen mula sa India ang corona. Dinismiss ng Supreme Court ang petisyon ng Kilusang Mayo 1 laban sa ipinatupad na aumento sa PhilHealth contribution noong 2014. Sa unanimous na desisyon ng Korte Suprema, sinabing walang merito ang petisyon at wala namang grave abuse of discretion sa panig ng PhilHealth ng taasan ang kontribusyon. Ayon pa sa Korte, naging maingat pa nga ang PhilHealth sa ipinatupad na aumento sa contribution dahil ilang beses itong napospone upang wag maisabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Sinabi pa na mataas na hukuman na wala silang administrative supervision sa PhilHealth at hindi nila maaaring palitan ang mga polisiya at business decisions nito. Naghain naman ng motion to travel sa Sandigan 6th Division si dating PNP Chief Alan Purisima. Ayon kay Purisima, bago pa umano maihain ang kaso laban sa kanya ay naitakda na ang biyahe nila sa Amerika sa Setyembre upang bisitahin ang kanyang mag-anak o anak na nag-aaral sa California. Nakasaad naman sa naturang motion ang address at telephone number kung saan siya maaring makontak sakaling matuloy siya sa kanyang biyahe. Maghahain din ng bond si Purisima sakaling payagan ang kanyang pagbiyahe. Sa iba pang balita, hindi pa lubusang tinatanggap ni Vice President Leni Robredo ang pagiging pinuno ng Liberal Party dahil sa dami umano ng kanyang trabaho na nakaatang sa kanya bilang pangalawang pangulo ng bansa. Narito ang ato na balita ni Grace Casin. Isinasaalang-alang ni Vice President Leni Robredo ang kanyang tungkulin bago lubusang tanggapin ang posisyon na maging pinuno ng Liberal Party. Anya, marami ng trabahong nakaatang sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at bilang chairman ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUD-C. Sa akin kasi ang pakiramdam ko lang parang I have too much in my hands right now. Para sa kanya, mas karapat-dapat sa naturang posisyon ang mga miyembro ng LP na matagal na sa politika. I've never held any leadership position sa party before. Naging member lang ako ng partido noong 2013. Yung mga kasama ko dyan, sobrang tatagal ng mga miyembro ng partido. Base sa rules ng Liberal Party, kung sino man sa kanilang mga miyembro ang mahalala sa pinakamataas na posisyon ay ang magiging head ng partido. Una na ring sinabi ni dating Pangulong Benigno Aquino III na dapat ay si Vice President Leni Robredo ang pumalit sa kanya bilang chairman ng LP. Pero sabi ko, pag-usapan, kasi baka pwede naman na head ka ng party pero mas ano lang, mas, di ba, parang mas ceremonial.
Sang-ayon naman sa kanyang desisyon si Liberal Party Vice Chairman Congressman Feliciano Belmonte Jr. upang mas matutukan anya ni Robredo ang kanyang trabaho bilang vice-presidente ng bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala ang isang UP professor na dapat maging balanse ang pakipag-ugnayan ng Pilipinas sa China at Estados Unidos sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Narito ang hatol na balita ni Roderick Mendoza. Hindi umano dapat manatili na nakakiling lamang sa Estados Unidos ang Pilipinas pagdating sa usapin ng ugnayang panlabas. Ayon kay UP Professor Roland Simbulan, dapat mas maging balanse ang ating pakikitungo sa China at Amerika na dalawang nangungunang economic at military power sa mundo. Dapat maging mas mas independent and balanced sa ating foreign policy. And I think that's the direction that this administration is moving towards. Sa kabila ng alitan ng bansa sa China dahil sa isyu ng West Philippine Sea, dapat pa rin anyang manatiling bukas ang ating pakikipag-usap sa kanila. It's better to exchange words than exchanging bullets. Kaya that's what we all want to avoid. And para sa China din, I think ayaw nilang umabot sa ganon, kasi it will not be beneficial to trade if there's conflict in the South China Sea. Mas makabubuti pa anya sa Pilipinas kung bahagyang isasantabi ang usapin sa West Philippine Sea at makipag-usap sa China sa ibang mga bagay gaya ng pagpapaigting ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ganitong paraan, ayon kay Simbulan, maaaring makahanap pa ang Pilipinas ng pangmatagalang solusyon sa alitan sa mapayapang paraan. We should take advantage also of the opportunity of the rise of emergence and rise of China as the number one economic power. Tapos kapitbahay natin, Ayon pa kay Simbulan, isang indikasyon ang pagbisita sa bansa ni US Secretary of State John Kerry na nag-aalala ang Estados Unidos sa posibilidad na mag-iba ang pulisiya ng bansa pagdating sa ugnayang panlabas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue. Suma sa ilalim ang mga pulis sa National Capital Region sa orientation upang maipatupad ang paggalang sa karapatang pantao sa mga police operation. Narito ang atong na balita ni Ray Pelayo. Pinaiigting pa ngayon ng Philippine National Police sa National Capital Region ang kaalaman kung paano maiingatan ang karapatang pantao, lalo na sa pagsasagawa ng kanilang operasyon sa pagsugpo ng droga. Sa ngayon ay nag-iikot ang dating Commissioner ng Human Rights na si Attorney Wilhelm Soriano sa mga police district sa National Capital Region upang ipaalala sa mga pulis na mayroong limitasyon at mga dapat ihanda bago ang isang lehitimong operasyon. Yun naman po mga Bill of Rights na yan ay nakapaloob naman po sa kanilang operational procedure manual. Kaya nire-remind ko lang po sila isa-isa kung ano po yung nasa manuals nila upang sa ganoon ma-prevent po yung unnecessary consequences in the performance of their duties. In the course of our operation kasi, may mga possibility, kagaya ng nangyari nga, na mayroong lumalaban, di ba? So alam natin kung saan tayo lalagar at alam natin yung rights ng ibang tao. Ayon kay Attorney Soriano, nasa tamang proseso anya ang ginagawang pagkatok ng mga pulis sa mga bahay ng pinaghihinalaang drug user at pusher. Pagkatok nila, binuksan, at sabi, nakalista po kayo dito, na drug user po kayo, sumasama naman And then, pumipirma din ng undertaking or waiver. So, it is still within the process. Bilang bahagi naman ng paglilinis sa hanay ng mga pulis, mahigit sa 130 ang narilib sa pwesto sa QCPD mula noong July 1, kung saan ang 44 ay naka-assign na ngayon sa Mindanao habang ang 88 ay nasa district headquarters bilang support unit. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa sa ilalim ng Department of Education sa psychosocial interventions ang mga guro na nakakaranas ng personal na problema upang huwag maapektuhan ang kanilang trabaho. Narito ang hataw na balita ni Gladys Toabi. Sa
Nagsasagawa ngayon ng trainings, seminars at interventions ang Department of Education Central Visayas upang matulungan ang mga guro na magampanan ng maayos ang kanilang mga trabaho. Isa na rito ang psychosocial intervention para sa mga gurong nakararanas ng mabigat na problemang personal na maaaring makaapekto sa kanilang tungkulin. The agency is in partnership with with different non-government organizations para makatabang sadta sa atong mga teachers nga nanginahanglan o tabang. We actually have considered this as an avenue bitaw for us to be reaching them out and to be helping them. Layunin ng intervention na matulungan ang mga guro sa lahat ng paraan, partikular na sa mental at physical aspect. Ayon sa DepEd, isa sa ilalim sa ilang araw na training ang mga guro na emotionally disturbed o dumaan sa trauma batay sa rekomendasyon ng school heads. Dili lang kay nag-concentrate ta sa pag-capacitate sa atong mga teachers in handling their subjects or their assigned content subjects para sa ilang klase. We also have trainings and seminars for their moral responsibility and models for the students to become balanced individuals. Noong 2015 pa sinimula ng DepEd 7 ang ganitong intervention at una itong isinagawa sa probinsya ng Cebu. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 3,000 guro sa probinsya ang sumailalim sa intervention. Umaasa ang kagawaran na makatutulong ang psychosocial intervention na ito upang wastong magabayan ng mga guro ang kanilang mga estudyante. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kinumpirma ng Indonesian government na tuloy na ang execution ng 14 na foreign nationals na nasa death row doon. Ang mga nakatakdang isailalim sa firing squad ay kinabibilangan ng Nigerian, Zimbabwe, Pakistani at Indian nationals. Bagaman hindi tiniyak ng Indonesia kung kailan, sinabi naman ng Pakistani government na isasagawa ito anumang oras ngayong araw. Nauna nang kinondena ng United Nations ang panibagong kautusan ng pagpatay at hinikayat ang pamahalaan ng Indonesia na itigil na ang hindi makatarungang pagpaparusa. Samantala, nanatili naman sa death row sa Indonesia ang Pinay drug convict na si Mary Jane Veloso. Sa halip naman na katakutan ay nagdulot pa ng kaaliwan sa mga netizen ang pagkabuo ng isang water spout sa Hainan province sa China. Nagtrending po sa social media ang iba't ibang video footage na nakuha ng mga netizen sa naturang water spout na tumagal ng 3 minuto. Ayon sa mga otoridad, wala namang naitalang napinsala ang water spout na may bilis ng hangin na 25 meters per second. Ang water spout ay mas kilala sa tawag na tornado over the water. Nadiskubre sa Sucre City sa Bolivia ang isang dinosaur footprint na tinatayang nagawa 80 milyon na ang nakakaraan. May sukat itong 1.2 meters na siyang pinakamalaking footprint na nadiskubre. Ayon sa Argentine paleontologist na nag-aaral at nakadiskubre sa naturang footprint, posibleng marka ito ng isang Abelisaurus, isang biped dinosaur na umano'y dating matatagpuan sa South America. Nasa Sucre City rin ang pamosong Calorco Cliff na naging tourist attraction dahil sa libo-libong dinosaur footprints na natagpuan sa lugar. Okay, alamin po natin ang lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Okay the daily wind Ray? Yes, good morning June at good morning Kuya Daniel sa ating mga kasambahay. Ray, kumusta ba ang weather ngayon natin? Kasi alam mo naman, PBB, dapat maganda weather di ba? Binabantayan nga June ngayon itong pag-asa, itong isang low pressure area na sa loob na ito ng Philippine Air Responsibility. May chance na ito'y maging isang bagyo at possibly by Sunday, ito yung araw na mas makaka-apekto ito sa may eastern section ng Luzon, June. So wala naman iba pang weather disturbance na nakaka-apekto sa bansa? Ngayon, meron ding yung LPA na yun, nakapaloob siya dun sa Intertropical Convergence Zone. Ito yung nagdudulot na makulimlim na lagay ng panahon sa ilang lugar sa bansa. Okay Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa maghapon.
Narito po ang maglalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong low pressure area ay namataan po ng Pag-asa sa layong 370 kilometers sa may silangan po yan ng Borongan Eastern Samar. Sa ngayon po ay wala pa itong direktang epekto sa ating bansa, pero ito nakapaloob po dun sa Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto sa may Palawan, Visayas and Mindanao. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms, except yung area po ng Palawan kung saan makakaranas naman ng light to moderate rains. Ang temperature sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot ng 34 degrees Celsius to 35. Sa Baguio po is 16 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas, makulimlim po dyan at makakaranas po ng light to moderate rains. Iloilo City, maaari po pumalo sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. Sa may area na po ng Metro Cebu at Tacloban City hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makulimlim din. Nakakaranas din po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, lalo na po yung area ng Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City, maaari po pumalo ng 31 degrees Celsius ang maximum temperature, ganyan din sa Metro Cebu o Metro Davao at sa may area po ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:38 a.m. atin naman pong sunset, 6:26 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo. Ray, maraming salamat. Ray Pelayo, nag-ulat mula sa UNTV Weather Center. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na www.untvweb.com. Uy, 6:05 na, Rina. Mag-uumpisa na yung pasalamat ng buong bayan ng Members Church of God International. Yes. Umpisa na yan. Paano mo pumunta? Yes. Pwede rin naman, di ba? Oo naman. Libre-libre ito, walang bayad din. Yan. Hanggang linggo yan. Hanggang linggo. Sa 3 days yan, talagang punong-puno yan ng Thanksgiving, tapos mga wisdom coming from the Bible na inihahatid nila Kuya Daniel at ni Brother Eli. Tsaka worldwide din. Matindi yan kasi ang hirap ng kalagayan dyan ni Brother Eli kasi iba yung oras niya sa ibang bansa, di ba? So puyat siya tapos maglilingkod siya sa mga members at sa mga bisita doon ng salita ng Diyos. Pero ito ay 24 hours ba to? Hindi naman, merong oras dito sa Pilipinas, alas 6 hanggang night na, hanggang gabi na yan. Okay. Tuloy-tuloy yan, napakaganda. Para ma-inspire din tayo, di ba? Yes, of course. Kasi ngayon, ang daming gulo ngayon, ha? Maraming patayan, maraming kahirapan, may digmaan, may kudeta sa iba't ibang mga bansa. Kaya dapat ipagpasalamat mo dahil sa Pilipinas hindi ganun na nangyayari. Diba? Correct. Okay, samantala narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mga napapatay sa anti-drug campaign ng PNP umabot na sa mahigit 300. Mga Indonesia nagprotesta laban sa planong pagbitay sa 14 na drug convicts. Brazilian Defense Ministry tiniyak na walang banta ng terorismo sa Rio Olympics. At ginang na dumulog sa programang serbisyong kasangbahay, tinulungan upang makalabas ang anak sa ospital. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga napapatay sa anti-drug campaign ng Philippine National Police. Sa pinakahuling tala ng PNP simula July 1 hanggang 28, umabot na sa 316. 4,386 naman ang bilang ng mga naaresto at 141,310 ang sumuko. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, nasa 10 hanggang 11 ang napapatay na suspect sa illegal drugs kada araw. Kung sila po ay nagsasabi pong makita po nila na hindi po sinunod ng ating alagad na batas, yung police operational procedure, nalabag po yung karapatan ng naging biktima, kailangan po namin ang pakikipagtulungan. Ilapit po sa amin. Samantala, nagbabala si Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno sa mga pinuno at opisyal ng lokal na pamahalaan laban sa mga nangongolekta ng salapi o solicitation. Ayon sa kalihim, wala itong pinahihintulutang mangolekta ng salapi o anumang uri ng solicitasyon sa mga local chief executive. Nanawagan naman ang kagawaran na agad ipagbigay alam kay Assistant to SILG Police Senior Superintendent Alex Sintin ang anumang impormasyon na may kaugnayan sa hindi otorisadong solicitation sa mga LGU official.
Nagsagawa ng kilos protesta ang mga Indonesian sa Cilacap, Jakarta laban sa pagbitay sa mga drug convicts. Bitbit ang mga placard kung saan nakasulat ang stop death penalty na nanawagan ng mga protester kay President Joko Widodo na i-abolish ang capital punishment. Nagsagawa rin ang mga ito ng candlelight vigil sa labas ng Presidential Palace. Ngunit sa kabila ng protesta ay itinuloy pa rin ang pamahalaan ng parusa sa mga nahatulan ng kamatayan. 3 Nigerians at 1 Indonesian na kabilang sa drug convicts ang pinatay sa pamamagitan ng firing squad. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Isang ginang ang humingi ng tulong sa programang Serbisyong Kasambahay upang mabayaran ng bill sa ospital ng kanyang anak at nasa gayon ay makalabas na ito. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Pangkaraniwan ng problema ng mga mahihirap nating kababayan ang gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay gaya ng pagkain, upa sa bahay, pambayad ng kuryente at tubig. Lalo na kung madaragdagan pa ito tulad ng bayarin sa ospital. Ako po hingi po sana ako ng tulong sa bill po ng anak ko. Kaya po ako lumapit dito kasi wala po akong trabaho tsaka wala talaga po akong mapagkukunan ng pera. Noong July 21 pa inadmit ang kanyang anak sa MCU Hospital matapos itong magkaroon ng tubig sa baga. Ngunit kahit magaling na ay hindi pa rin ito makalabas dahil wala pa umano silang pambayad. Sa ngayon ay umabot na sa halos 40,000 piso ang kanilang bill sa ospital. Ngunit sa tulong ng programa ni Kuya Daniel Razon, nasolusyonan na ang problemang ito ni Nanay Hilda. Atin hong ginawa ay kino-ordinate natin para ma-release yung, kasi pwede na lumabas yung anak nyo, Nay, di ba? Magaling na po. Kaya lang hindi pinalalabas dahil wala kayong bayad. Opo. Okay, kinausap na ho natin yung pong department head nila dyan. At pupuntahan nyo na lang po dun sa MCU para po palabasin na yung inyong anak. Wala na ho kayong babayaran. Okay, nakausap na ho natin yon. May Maraming salamat po kay Daniel at maraming salamat. Magpapasalamat po ako ng maraming. Ay, pasalamat po tayo sa Panginoon, Inay, at mailabas na yung inyong anak. Sana'y gumaling na nga po. Pasalamatan ko lang muna din itong si Miss Eileen Cueno ng MCU. Yun hong kanilang head dyan sa billing and statement ng MCU. Yan para ho, kaya nga sila po tumulong sa atin, Inay. Kaugnay nito, isang panukalang batas ang inihain ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D upang maingatan ang karapatan ng mga pasyente, lalo na ng mga mahihirap. Kaya nagpasa ako ng bill ngayon, yung patient's rights, kasi yan ang hindi alam ng ating mga pasyente na pag magaling na yung bata, hindi sila pwedeng i-detain dahil merong utang sila sa hospital. Patient's rights, in-enumerate talaga natin lahat ng patient's rights nakadetalye doon. Nakadetalye po. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Oy, balita naman po sa mundo ng palakasan. Makasama natin si Rina Villamor. Rina. Morning, Rina. Good morning, June. Para sa ating Road to Rio update, tiniyak ng Brazilian Defense Ministry na walang banta ng terorismo sa bansa 9 na araw bago ang pagsisimula ng Rio Olympics. Narito ang hataw na balita ni Chris Perez. Nababahala ang international sports community na maaaring maging potential target ng mga terorista ang Rio Olympic Games. Dahil dito, tiniyak ng Brazilian Ministry of Defense na limitado man ang karanasan ng bansa tungkol sa ganitong bagay, ay siniguro nilang nakahanda na umano sila sa anumang posibleng mangyari. From today onwards, with the opening of the Olympic Village, the Brazilian Armed Forces will officially begin to carry out their responsibilities as designated for defense and security during the Olympic and Paralympics. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga terorista sa ilang bansa, ay hindi sila magpapabaya. Ayon kay Lieutenant General Luis Liñares, bahagi ng kanilang proseso na masuri ng mabuti ang mga pangalan na nakasulat sa ticket para agad na matukoy kung mayroong may kahina-hinalang identidad na papasok sa mga venue. Mahigit 100,000 manonood ang inaasahang dadagsa sa kauna-unahang palaro ng Olympics dito sa South America. Sa ngayon ay nagsimula ng ipakalat ang mga pulis dahil sa nagdadatingan na ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa. Nagpalabas na rin ang paalaala ang otoridad sa lahat, lalo na sa mga atleta at turista,
na maging maingat at tiyakin ang lugar ng pinakamalapit na ospital at emergency centers at alamin ang mga hotline numbers nito. Bagaman nakahanda na ang seguridad sa kabuuan ng torneo, patuloy na naka-alerto ang mga otoridad sa anumang posibleng mangyari hanggang sa matapos ang Olympic Games. Chris Perez, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Russian athletes lumipad na papuntang Rio mula sa Sheremetyevo Airport kahapon. Bago ang kanilang paglipad ay nagsagawa ng send-off sa Moscow Kremlin si President Vladimir Putin kung saan sinabi niya ang kanyang pagkadesmaya sa pagban sa kanilang mga atleta. Dagdag ni President Putin na biktima lang sila ng diskriminasyon. Sa ngayon, 105 atleta ang hindi makasama sa orihinal na 387 delegasyon. Kasama na dito ang 67 track and field players na una nang naban. Tanging mga sports na gymnastics, judo, fencing, volleyball, triathlon, badminton at table tennis pa lamang ang kwalipikado na maglaro at ang iba ay depende pa sa magiging desisyon ng kani-kanilang sport. Team physician Dr. Ferdinand Bronner sinabing nasa magandang kondisyon ng mga Pinoy athletes 3 araw mula na makarating ang Philippine delegation sa Rio de Janeiro, Brazil. Pahayag ng doctor at physiotherapist ng koponan na nakapag-adjust na ang mga manlalaro mula sa kanilang jet lag sa pagbiyahe at komportable na rin sa klima ng Brazil. Dagdag pa ng doktor na masasarap at masustansya mga pagkaing hinahain sa lahat ng mga manlalaro at pinapalitan pa raw ito araw-araw kaya hindi niya nakikita na magkakaroon sila ng food-related problems. Sa August 2 naman nakatakda ang pagpupulong ng mga doktor at medical organizers sa mga usaping pangkalusugan ng lahat ng sasabak at dadalo sa Olympics. June at Monica, sa Monday, babalitaan ko naman kayo kung sino nga ba yung mga inaabangan na atleta dyan. Kasi meron daw baguhan na isang swimmer na si Simone Biles, 19-year-old lamang siya, nasasabak daw sa Rio Olympics. First time niya ito, pero sa larangan ng world stage, nagkaroon na daw siya ng 11 gold medals. So babalitaan ko kayo niyan sa Lunes. At happy PBB sa lahat syempre ng members of Church God International. June and Monica? Familiar, ano pangalan? Simone Biles? Yes, Simone Biles, 19-year-old na swimmer. Alam ko hindi ba siya sa gymnastics? Parang sa gymnastics ata yan. Oo, parang sa athletics ata siya, Mon. Kasi meron akong pinapanood ng isang araw na mga videos ng gymnastics. Parang yung name niya isa sa mga nakita ko. Iko-confirm ko yan sa'yo sa Monday. Yes. Ay, maraming salamat, Rina. Alright, para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang hatong na balita ng araw po ng Biyernes, July 29, 2016. Akalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programa ang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason.